Amen. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoong Diyos na nagkaloob ng bagong buwan po na ito ng December. Sino po ang maraming mga inaasahan sa inyo? Yes. Umasa kayo. Amen? Yes. Alam nyo, hindi lang tayo yung umaasa. Si Lord umaasa din sa atin. Amen? Kasi alam nyo, kung sino po yung may birthday, di ba siya yung nagdi-dream, sana may magregalo sa akin ng ganito. Sana si Ninong, sana si Ninang, maalala niya ako. Kaya lang, sabi nila, 20 pesos na lang daw ang regalo sa inaanak ngayon. 20 pesos na makakapal. Ay, makapal. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede po bang tumayo tayong lahat para po sa pagbabasa ng ating scripture ngayon? Isa lang po ang ating verse na pagbubulay-bulayan po natin ngayon, subalit ang verse po na ito ay napakayaman. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 32, sa New International Version ay ganito po ang pagkasulat. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Sabi po sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia ay ganito po ang kanyang pagkasabi. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng talatang ito. Makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at dumating yung last month ng 2025 at kami buhay, malusog, malakas, pinagpala po ninyo. Aming Diyos, sa aming pong pagbubulay-bulay ngayon ng Romans chapter 8 verse 32, mangusap kayo sa bawat isa po sa amin. Kung ano po ang nais ninyong ipahayag, ituro, at nais ninyo na maging buhay po namin sa pamamagitan ng talatang ito, itanim po ninyo, Lord, sa aming isipan, sa aming puso, at ito ay maging bahagi araw-araw ng aming pong buhay bilang sumasampalataya sa iyo. Pagpalain niyo ang bawat tagapakinig, pagpalain niyo ang aming mga pandinig, pagpalain niyo ang aming pangunawa, pagpalain niyo ang aming puso, pagpalain niyo ang aming buhay, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, ang iyong lingkod, na tagapagsalita po ninyo ngayon, basbasan po ninyo, at ang lahat po na makakapakinig ng message na ito ay makita na sila ay blessed. Sa ngalan ninyo, Panginoong Jesus, ito ang aming nagkakaisang panalangin, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede na po kayong umupo sa presence po ng ating Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin ngayon, Jesus Christ, the greatest blessing. Amen. Jesus Christ, the greatest blessing. Alam niyo po, kung mga nakatanggap na po tayo ng mga blessings ngayon, ang pinaka-greatest, pinakadakila, pinakamaganda, pinakamahalagang regalo o blessings sa bawat isa sa atin, wala pong iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Amen? Yes. Kaya kung tinanggap na po natin si Jesus sa buhay natin, nasa atin na po ang greatest blessing sa lahat ng mga blessings na dapat magkaroon ang isang taong kagaya po natin. Amen? Yes. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Kung nasa iyo si Jesus. Yes.
Amen. Marami tayong mga hinahangad na mga blessings sa buhay. Amen? Yes, marami. Ako marami. Kung kakaunti sa inyo, yung blessing sana para sa inyo na marami, bigay nyo na lang sa akin. Kung konti lang gusto nyo. Pero sa akin, gusto ko maraming blessings. Dahil gusto ko pong maging daluyan ng mga blessings ni Lord. Amen? Yes, yan po ang desire ng bawat isa po sa atin na tayo ay pagpalain ni Lord upang tayo ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen? Yes. Huwag lang nating sabihin, Lord, pagpalain mo ako. No? Kundi, Lord, pagpalain mo ako upang ako ay maging pagpapala rin sa iba. Amen? Sino po sa inyo ang gusto maging ganon? Na ikaw ay i-bless para ikaw naman ay maging daluyan ng blessing ni Lord. Yes, gusto po natin yan. Amen? Kaya, i-practice nyo na. Alam nyo, ang pagpapractice ng ganito, ng Lord bless me para ako'y maging blessing. Kung ano na yung blessing na binigay sa atin ni Lord ngayon, padaluyin mo na. Amen? Padaluyin mo na kasi kung ano yung meron sa iyo at hindi mo kayang padaluyin ngayon, mas mahirap padaluyin pag malaki. No? Mas mahirap ng padaluyin pag malaki. Maliit pa lang, i-practice mo na padaluyin ang mga blessings ni Lord na nasa sa iyo. Amen? Hindi lang, Lord, paramihin mo muna. No. Kasi tinitingnan din ni Lord kung faithful ka sa maliliit na bagay, masasabi ni Lord, magiging faithful din ito sa malalaki. Kasi faithful siya sa maliliit na bagay na kanyang nare-receive na blessings. I-practice nyo na, no? I-practice nyo na. Kaya nga po, pati sa Sunday School, sinasabi namin, ay yung kanilang mga tagapagturo, i-practice nyo na yung mga bata, practicein nyo ng nagkakaloob every Sunday. Para sa kanilang paglaki, ay masasanay ni sila na every Sunday na sila'y dumadalo sa gawain ni Lord, sila po ay nagiging blessing sa kanya pong gawain. Ganyan din po, sa bawat isa sa atin, anuman meron sa atin ngayon, padaluyin mo. Amen? Padaluyin mo yung blessing na yan. Kung ang prayer mo, Lord, bless me to be a blessing, kung ano yung blessing mo ngayon, share your blessings. Amen? Sino pong may blessing sa inyo ngayon? Maghanap ka na kung sinong bibigyan mo ngayon. Amen? Yes. Pwede. So, punta tayo. Pag-aralan po natin ang mga talatang itong talatang ating pong binasa. Jesus Christ, the greatest blessing. Yan. So, mga kapatid, tandaan po natin na hindi ipinagkait sa atin yung greatest blessing ni Lord. Amen? Hindi ipinagkait. Pansinin niyo, yung next slide. So, hindi ipinagkait sa atin. So, kung titingnan natin itong talatang ito, sabi niya, kung ang sarili niyang anak, no? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, no? Sa English, yung next slide nga, yung isang slide sa English tayo. Sabi niya, He who did not spare His own Son, ano mga kapatid? Ano bang ibig sabihin ng spare? Did not spare. Hindi pinagkaito kaya kung sa ibang mga terminology, depende sa paggamit ng sentence, no? Pag do not, yung he who did not spare, parang hindi niya sinave, no? Parang hindi niya niligtas yung kanyang anak, mga kapatid, dahil ikaw ang gusto niyang maligtas. Na si Jesus, mga kapatid, hindi niya sinave nung siya ay nakapako sa krus. Hindi niya minintain. Hindi niya hinayaang mabuhay
habang siya'y nakapako sa krus o nung pinaparusahan siya, kasi meron siyang gustong mabuhay sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak. At tayo yon, mga kapatid, na dahil sa kamatayan, na hindi niya niligtas ang kanyang bugtong na anak sa kamatayan, gusto niyang iligtas yung kamatayang walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Sana, kung wala si Jesus, mga kapatid. Kaya, kung hindi niya in-spare, kung hindi niya ipinagkait yung anak niya, para bang pinagkaitan niya yung gusto sana ng anak niya. Kaya sabi ni Jesus, alala natin yung isa sa 7 last words niya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Kasi at that time, naramdaman niya na dumistansya yung kanyang ama sa kanya. Dalang nasa heart ng Diyos Ama that time ay gusto niya na maligtas tayo sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Biruin mo, yung bugtong na anak niya, yung own son niya, hindi niya ni-spare. Pero tayo ni-spare niya. Mga kapatid, hindi niya niligtas sa kamatayan. Sa moment na yon, nakitang-kita niya na yung anak niya ay nahihirapan. Pero ikaw ang tinignan ni Lord at ako. Tayo ang tinignan ni Lord. Alang-alang sa ating kaligtasan, hindi niya in-spare yung kanyang anak. Hindi niya ipinagkait na ibigay sa bawat isa sa atin ang kanyang bugtong na anak. Biruin mo yan, kung titingnan natin ito, who am I? Sino ako para ipagpalit ng Diyos Ama sa kanyang own son na hinayaan niyang mapahamak yung anak niya, pero ako gusto niya akong maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para lang ma-save tayo, hindi niya ipinagkait yung buhay sa kanyang anak that time. Para tayo ay ma-save sa lahat po ng ating mga kasalanan. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, ang Diyos hindi siya madamot. Amen? Hindi madamot ang Diyos. Lord, ikaw naman, bakit sila laging binibless? Ako din Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kung mas maraming blessing ang iba kaysa sa atin, ay mas mabuti na si Lord kaysa sa kanila, kaysa sa atin. Hindi mga kapatid. Maaring itong mga tao na ito ay pinapaboran ni Lord dahil may ginagawa sila na dapat silang paboran ni Lord. Na pag ginawa din natin, yung ginagawa nila, maaari din makamtan natin itong mga blessings na ito. Kaya itanim natin sa isip natin, mga kapatid, si Lord hindi madamot. Amen? Kaya nga hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Ang kanyang sariling anak, mga kapatid. Sarili, samantalang tayo, mga kapatid, kiniklaim din natin na tayo ay anak ng Diyos, but through adoption. Through Jesus Christ. Kaya tayo po ay naging anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung hindi namatay si Jesus Christ, kung in-spare niya yung son niya na si Jesus Christ, mapapahamak naman tayo. Kaya inalaw ng Diyos Ama, sacrifice ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. At tayo yun, mga kapatid. Tayo yun. Inalala tayo ng Diyos Ama. Pero dumistansya siya sa kanyang anak at that time.
ganyan tayo kahalaga sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. May pag-asa tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Yes. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. No? Alam nyo, tayo na mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo yung pinaka-blessed na mga tao. Salamat sa 4, 5, 6. Kasi parang package deal yan, mga kapatid. Madalas nating naririnig ito. Package deal yan. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, jackpot, mga kapatid. Jackpot. Nakuha mong jackpot. Kasi na kay Jesus Christ ang susi ng lahat ng mga blessings. Kasi kung wala siya, walang nalikha. Amen? Kaya nga pagka tayo nagpipray, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung pangalan na yon, yung nag-a-unlock ng mga hinihiling natin kay Lord. Amen? Kasi di ba anong sabi ni Jesus? Ano mang hingin nyo sa Ama, sa pamamagitan ko, ay pagkakalob sa inyo. Tingnan nyo. Sa pamamagitan ni Jesus, mga kapatid, ipagkakaloob sa atin. Hindi sa pamamagitan ni pastor. Hindi sa pamamagitan ni presidente o kung sino-sino mang mga Punsyo Pilato. Nagagamitin nating mga pangalan para ma-unlock yung mga blessings na gustong ibigay sa atin ni Lord. True. Jesus Christ lang, mga kapatid. Amen? Kaya blessed ka na, pinagpala ka na, yung greatest blessing nasa iyo na kung si Jesus Christ ay nasa iyo. Amen? Pwede bang sabihin natin, I am blessed? Yes. Pinagpala tayo ng atin pong Panginoon. Lahat tayo ay blessed. Lahat tayo ay blessed. Amen? So, pangalawang makikita po natin dito, sa verse po na ito, ay yung part na sa halip, sabi niya, ay ibinigay para sa ating lahat. Yung una ay hindi pinagkait, pangalawa ay yung ibinigay para sa ating lahat. Sinong binigay para sa ating lahat? Si Jesus Christ, mga kapatid. Yan. Ibinigay. Hindi niya sinabing ibinigay para sa mga Amerikano lang, sa mga Koreano lang, sa mga Japanese lang, kundi para sa ating lahat, mga kapatid. Ano mang lahi mo, para sa ating lahat, si Jesus. Kaya nga, ang sabi ng John 3:16, di ba? Sino mang sumampalataya sa Kanya, di ba? Sino man, ibig sabihin walang pinipili. Na kapag pinili ng tao na sumampalataya kay Jesucristo, hindi na siya mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man, lahat, si Jesus naka-offer lahat. Sa mga gustong sumampalataya, mabibless lahat ng buhay na walang hanggan ang sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen? Yes. Kaya yung pinakamalaking problema na gustong solusyonan ng tao, sinolusyonan na ng Diyos. Ang pagkamatay. Di ba? Hanggat maaari, ayaw nating mamatay. Di ba? Ay, gusto nyo na yata. Walang sumama. Pagod na. Pagod na pagod na pagod na pagod. Maganda yung pagod kaysa pabad. Pagod nga eh, pagod. Pagod. No? Alam niyo ba yung mga dalas na papagod?
Yung nagtatrabaho, may ginagawa. Oo. Kaya nga pagod. Pagod kasi yung good nila, yung pagod nila, investment yon. Yung pagpapagod nila, magiging good. Kasi nag-i-invest sila, nag-i-effort sila, nag-iisip sila, nagtatrabaho sila. Wala pa akong narinig, pagod na ako sa katutulog. Pagod na ako sa kakapahinga. No, wala pa akong narinig na ganun. Ayoko nang magpahinga. No. So, mga kapatid, si Jesus ibinigay para sa lahat. Hindi lang para sa marami. Hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat. Kung para sa lahat, kasama tayo lahat doon, mga kapatid. Walang lampas, walang malalampasan, ibig sabihin. Pantay-pantay. Hindi yung binigay na Jesus sa mga iba, mas mayaman yung Jesus mo kaysa sa Jesus ko. Mas matalino yung Jesus mo kaysa Jesus ko. Mga kapatid. Kaya mas mayaman ka kasi, mas mayaman yung Jesus na binigay sa iyo. Kaysa sa akin, hindi, mga kapatid. Same Jesus. Nabugtong na anak ng Diyos, mga kapatid. Pare-parehong Jesus, iisang Jesus ang ibinigay para sa ating lahat. Diba? John 10:10. Anong sa second part ng sinasabi ng John 10:10? I have come, sabi ni Jesus, that they may have life and have it more abundantly. Ako'y naparito, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Isang buhay na ganap at kasiyasiya ang gustong ibigay ni Lord sa kanyang mga tupa. Take note, mga kapatid, mga tupa, ibig sabihin, yung mga sumusunod, yung mga pinapastulan ni Jesus Christ, yun ang mga gusto niya na bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sino na sa inyo dito masaya na kayo sa buhay ninyo? Okay na kayo? Okay na? Wala na kayong hihilingin pa? Meron pa? Pangpapintor pa? Habang nabubuhay kayo, mga kapatid, I encourage you, huwag kayong titigil sa kahihingi kay Lord. Amen? Kasi habang nabubuhay ka, may mga times sinasabi ko ito, may budget si Lord para sa iyo, para mabuhay ka. May budget si Lord mula nung naipanganak ka hanggang sa mailibing ka. May nakalaan si Lord para sa iyo. Pero kailangan mo itong hanapin. Amen? Dahil nandyan lang sa tabi-tabi yung mga ito. Mga blessings na yan, nandyan lang. At higit sa lahat, binigyan ka niya ng abilidad para pag ginamit mo itong abilidad na ito, sasagana ang buhay mo. Pag ito ay na-develop mo pa, hindi lang ikaw ang mabibless, magiging daluyan ka ng mga blessings sa hindi lang iisang tao, hindi lang sa dadalawa, hindi lang sa lilima, hindi lang sa sasampo, kundi even hundreds and thousands of people, ay pwede ka na magiging blessing sa mga taong ito pag dinevelop mo yung abilidad na ipinagkatiwala ni Lord sa'yo. Bawat isa sa atin, mga kapatid, binigyan na tayo ni Lord. Meron tayong angking talino, karunungan, kaalaman, skills, mga abilities. Kung hindi mo pa alam ito, itanong mo kay Lord. Meron siyang ibinigay sa iyo, maaaring hindi mo pa nakikita ngayon. Yung mga iba, nakita na nila, yung dinidevelop na nila, nasa development process na sila.
Yung mga iba na-develop na talaga, sineshare na rin nila ito sa iba. Alam nyo ba na yung mga abilidad na ibinigay sa atin ni Lord, pag na-develop mo yan, lalapitan ka ng mga tao. Diyan ka, parang hihilain ng mga tao, "Oy, dito ka naman sa amin. Ituro mo sa amin, natutunan mo. Ituro mo sa amin yung alam mo, babayaran ka namin." Gawin mo sa amin yung abilidad na meron sa'yo, I will pay you. Yes, mga kapatid, meron kayo. Kung kayo may asawa, hindi lang yung asawa nyo ang may abilidad. Kayo meron din. Amen? Yung asawa mo, meron na. Halimbawa, ano kaya ang pwede ko rin gawin? Para hindi na lang ako aasa lagi sa kakayanan ng asawa ko. Lord, turo nyo sa akin, ano ba yung meron sa akin? Tapos sabi ni Lord, anong nasa kamay mo, anak? Karayom. Ay, ibig sabihin, magaling kang manahi. Amen? Tumanggap ka ng tatahiin mo. Anong nasa kamay mo? Sabon. Siguro magaling ka maglaba. Magpatayo ka ng laundry shop mo. Amen? Anong nasa kamay mo? Martilyo. Magaling ka sigurong magkarpintero. Magawa ka upuan, ibenta mo. Ano nasa iyo? Welding machine. Magaling ka siguro mag-welding. Magawa ka ng mga upuan. O kung anong pwede mong gawin. Ibenta mo. Amen? Anong nasa kamay mo? Titulo ng lupa. Bakante. Taniman mo. Amen? Oh. Sabi. Hindi puro sabi. Hindi yung... Pag may pera ay, sabi, browse. Oy, 12, 11, 11, 1. May promo. Lalo ngayon, 12. Nag lang yun, mga kapatid. Pwede mong i-invest yan. Amen? Encourage ko nga po yung mga leaders, kung meron po kayong ability to go into business, mag-business kayo. Ha? Wala na? Unan na lang, unan? Oh, unan na lang natira, wala nang puho. Unan na lang. Higa na lang. Bless tayo mga kapatid. Kasi nasa atin si Jesus Christ. Amen. Yes. Tayo dapat ang masagana ang buhay. Amen? Kaya nga, sinabi ng John 10:10, and have it more abundantly. Pag naging abundant yung blessing sa atin, siguradong dadalo yan. Pag umaapaw. Amen? Pag wala pang umaapaw, hindi pa abundant yan. Amen? Kaya umapaw. Yung apaw, hindi na sa'yo yun. Amen? Naging yun yung para sa iba naman. Kasi umaapaw na yung blessings na nasa iyo. Share. Kaya nga may tayong sinasabi, share your blessings. Amen? Amen? Lalo ngayong Pasko. Amen? Lalo ngayong Pasko. At sana sa atin ng mga Christians, araw-araw ay Pasko. Para laging dumadaloy yung mga blessings ni Lord para sa bawat isa po sa atin. Sa English naman, sa NIV, sabi niya, but gave him up. Gave him up. For us all, sabi niya. Yung sa next, Gave him up for us all. Kumbaga, ginave up niya yung anak niya, pero gusto kanyang masave. Yung pag-give up niya sa kanyang only son, ikaw ang gusto niyang mawin. Amen? Yes. Para bang, sabi niya, sa mga manunugal, itay ako ito, baka sakali. Parang itinaya.
niya ang kanyang bugtong na anak. And expect niya, magiging bunga, yung mga sasampalataya sa kanya, masisave. Tayo yun, mga kapatid. Dapat may tanim natin sa isip natin that because of Jesus Christ, I am saved and I am blessed. Amen? Tayo po ay pinagpala ng atin pong Panginoon. So, tandaan natin palagi mga kapatid, na itong greatest blessing po na ito ay para sa lahat, hindi lang para sa iilan, kundi para sa ating lahat. Ulitin ko, kung mas maganda ang buhay ng ibang tao ngayon, hindi ibig sabihin mas mayaman yung Jesus na naibigay sa kanya at yung mahirap na Jesus ang naibigay sa iyo. No. Pare-pareho tayo ng Jesus na tinanggap. Yung bugtong na anak ng Diyos. Amen? Pangatlo po, mga kapatid. Kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay. Tandaan natin yan. No? Sa last part ng verse 32, parang patanong ito yung challenge. Na, sige, basahin muna natin itong verse na ito. Kung ang sarili niyang anak, sabi niya, ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, ito yung challenge. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin, sabi ni Paul, ang lahat ng bagay? Ito yung challenge, mga kapatid. Na ang tanong niya hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sabi sa English how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Pansinin natin yung word na sinabing graciously. Pwede bang sabihin natin graciously? Graciously. Pag sinabi natin grace, mga kapatid, hindi sana tayo karapat-dapat, but graciously, na-bless tayo because of the grace of God. Na ibig sabihin, hindi tayo blessed ni Lord dahil sa mga ginagawa natin, but because of His grace. Dahil sa grasya ng Panginoon, mga kapatid, di ba sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat mahalin dahil nagkakasala tayo, subalit doon ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yan ay grace. Grasya, yan ang grasya. Hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid. Kahit sinong pinakamabait sa atin dito, may nagawang kasalanan. Hindi tayo karapat-dapat lahat. Lahat. Hindi. Kahit sinong pinakamabait sa atin dito. Kung tao ka, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sabi. Walang nakaabot. So, ibig sabihin, kahit anong gawin natin, because we are sinners, di natin kayang abutin ng Diyos kung wala si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way, mga kapatid. Amen? The truth and the life. And no man comes to the Father except through me. Walang makakaabot, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Kaya hindi natin kayang abutin ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, kung wala si Jesus sa mga buhay natin. We need Jesus, mga kapatid.
sa buhay natin. Kailangan natin siya sa mga buhay natin. Kung siya man ay binabaliwala ng iba, sa atin siya ay pinakamahalagang regalo sa lahat ng mga regalo. The greatest gift, the greatest blessing is Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga po, sabi nila, kung kayang ibigay ni Lord yung greatest blessing, kaya rin niyang ibigay yung mga lesser blessings. Greatest na yun si Jesus eh. Yung mga tirahan natin, sasakyan natin, mga gadgets natin, lesser blessings ang mga yan, mga kapatid. Kahapon, ano yung program natin kahapon? Ang tanong ni Miss Maloy, yung speaker. Ano ang gusto nyong, dinidesign nyong matanggap ngayong Pasko? iPhone 17 Pro Max. Tama ba yan? Hindi ba ako nagkakamali? May mga ng mga gadgets. Mga napapanahong mga gadgets. Parang challenge ng speaker, dapat sabihin nyo sana, mas magiging malalim ang relationship ko kay Jesus. Yun ang gusto kong matanggap na gift. Sana ay mas magiging malalim ang aking pakikipagrelasyon sa Panginoon ngayong Pasko. Or even next year, na sana yun ang maging desire ng bawat sa atin, mas magiging malalim ako kay Jesus. Kasi napakababaw ko ngayon kay Jesus. Gusto ko magiging malalim kay Jesus. Gusto ko magbababad kay Jesus. Sana po, mga kapatid, maging desire yan ng bawat isa sa atin na kung ngayong 2025 man, hindi masyadong naging intimate yung relationship natin kay Jesus. Kung dati nagpipray lang tayo 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, Lord, gusto ko next year, gawin kong 20 minutes a day. And next year, 30 minutes a day. Para mas magiging malalim ako sa pakikipagrelasyon ko sa aking Panginoon at tagapagligtas. Sino pong nagdi-desire sa inyo na ganun? Next year, mayroon tayong walk through the Bible. I-start po nating basahin ng Genesis, from Genesis to Revelation. Makakatulong po yun para mas lalong lalalim ang ating pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga po, yung parang tanong po ni Paul dito, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Anong sagot nyo dito? Yes or no? Yes. Ibibigay niya. Kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay. At hindi lang lahat ng bagay, mga kapatid, kaya niyang ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Amen? Nang masagana, mga kapatid. Kaya be thankful. Kung marami tayong mga blessings, thank you, Lord. Amen? Hello? Diyan pa ba kayo? Kung tutuusin, mga kapatid, mga kapwa mananampalataya, hindi tayo dapat nagugulat pag may mga malalaking blessings o pabor na nakakamtan natin because of Jesus Christ. Amen? Hindi dapat katakataka sa atin. Pag faithful tayo kay Lord, ginagawa natin pinagagawa niya, at super blessed tayo, hindi katakataka. Ang katakataka, kung nagiging faithful ka kay Lord, gumagawa ka ng lahat ng alam mong pinagagawa niya sa'yo,
at hindi ka nabibless, doon ka magtaka. Pero, pag marami tayong mga blessings, dahil faithful tayo kay God, magpasalamat tayo. Totoo ang kanyang mga salita. Amen? Na pag sinunod natin ang Diyos, blessings shall overtake us. Amen? Hahabulin tayo ng blessing. Kung titingnan natin ang overtake, mga kapatid, hindi sumusunod yung blessing sa atin. Inuunahan tayo ng blessing. Papunta ka pa lang doon, nandun na yung blessing. Amen? Yun yung ibig sabihin ng overtake. Ina-overtaken ka ng blessing. Pag sinusunod mo yung pinapagawa ng Panginoon, magre-respond ka pa lang, may blessing na doon. Amen? Ganyan dapat nararanasan natin eh. Amen? Hindi tayo yung naghahabol ng blessing. No? Sa bagay, pag nasa harap, habulin mo. Sabi nga nila. Pero yung blessing, hindi kanya tatakbuhan. Kasi kung talagang para sa iyon, nandyan lang lagi sa harap mo, abutin mo na lang. Amen? Abutin mo na lang. Hindi tayo habol ng habol. May ayuda daw doon. Talaga? Anong oras? 2 o'clock daw ng umaga. Ay sige, hindi na ako matutulog. 2 o'clock, 3 o'clock na. Ang gabo ba? False alarm. Mga kapatid, nag-decide ako, Lord, ang dami kong mga dreams, ang dami kong mga desires, pero ngayon, Lord, i-desire ko na lang na magawa ko yung pinagagawa mo. Bahala ka na, Lord. Kasi pag habol tayo ng habol ng blessing, mga kapatid, mapapagod kang madali. Madali kang mapagod. Ganito ang mga naghahabol ng blessings. Hello, mga kapatid. Nandyan ba kayo? Yes. Ayun, isa na yun. Pag may ayuda, kahit pipila ang init-init, ang tagal-tagal, makatanggap lang ng ilang kilong bigas o ilang presyo. 2. Minsan magdududa ka pa. Baka hindi lang ito. Baka mayroon pang napunta kay ano. Baka yung mga humawak ng ano, mayroon pa siyang porsyento. Baka hindi lang itong rereklamo pa tayo. Yung mga iba, ganito naman, may luma na itong cellphone ko. Meron ng ganitong unit. Gagawa na naman ng paraan para magkaroon siya ng ganong unit. Nag-ahabol. Mga kapatid, mapapagod tayo. Hayaan natin na yung blessings, nandiyan lagi, no-overtake tayo ng blessings. Dahil ginagawa natin ang pinagagawa ng Panginoon. Amen? Pansinin ninyo mga kapatid, itong all na sinasabi po dito ni Paul ay para sa mga believers. Na yung binigay niya para sa ating lahat, ang kausap niyang mga Christians dito sa Rome noon ay for the believers. Amen? Although si Jesus Christ, para sa ating lahat talaga, mga kapatid, kaya ni-encourage niya yung mga Roman people, para sa ating lahat, yung binigay ng Diyos na si Jesus Christ. Pero yung mga blessings, kaya yung mga blessings, mga kapatid, ang mga naka-align sa mga blessings ni Lord, yung naka-align din kay Jesus Christ. Kaya huwag niyong hayaan, mga kapatid, na naghihirap ang buhay ninyo kasi you are blessed. Amen? Yes. Maalala nyo nga si di ba? Maalala nyo nga sila, sino ba to? Sila Moses. Ano bang meron sa kanya noon? To lead the people of Israel. Anong meron sa kanya? Nung tinanong siya ng Panginoon, mga kapatid,
what is in your hand? Sabi ni Moses, Lord, staff ito, tungkod. Bitawan mo. Tingnan niyo, binitawan, karoon ng miracle. At sabi ni Lord sa kanya, sige, gamitin mo yung tungkod na yan. To lead the people of Israel. Kaya mapansin ninyo, yung tungkod na yon na meron kay Moses, yun ang kanyang itinutok doon sa dagat. Dahil yun ang sabi ng Panginoon, para mahiwa ang dagat na pula. Nahati niya. Yun din ang itinataas niya nung nakikipaglaban ang mga Israelita. Yung tungkod na yun. Habang nakataas ang kanyang mga kamay at pinalalayan ni Aaron at saka ni Hur, nagtagumpay ang mga Israelita. Mga kapatid, may mga tungkod din tayo. Hindi man literal na tungkod. Pero noon pa, meron nang ibinigay si Lord sa iyo. Sa mga hindi pa nakakalam, alamin ninyo ito. Hindi ko kayo pwede diktahan. Discover ninyo ano ang nasa kamay ninyo. Madalas po, ginagawa ko yan. Pag madaling araw na ako nagpipray, tinitignan ko yung dalawang palad ko. Lord, ano pa ang nasa kamay ko? Na maliban sa nagagawa ko na ngayon, ano pa ang pwedeng magawa ng mga kamay na ito? Para makapaglingkod sa iyo at ganoon din sa aking kapwa. Kayo, nasa kamay niyo. Cellphone. Paano yung ginagamit ang cellphone niyo to serve God? May ginagawa lang. Pwede. Pwede yung gamitin ang mga cellphone niyo para mag-serve kay Lord, mag-share ng Word of God. Pero hindi ko alam kung sino mga nag-share sa inyo ng Word of God through your gadgets. Dahil madalas, bato-bato sa langit, mga kabataan, huwag magagalit. Mas madalas, laro. Ang gamit ng gadget. Kung ano ang meron sa atin, mga kapatid, gamitin na natin ngayon. Bibigyan ako ng challenge. Mga kapatid, kung ito na yung last day natin sa earth, dahil kukunin na tayo ni Lord bukas, lahat. sakali lang. Anong gagawin mo ngayong araw na ito na last day ng araw mo? Sama na ako sa San Fabian. Sama ako sa San Fabian ngayon. But San Fabian, mag-share ako ng Word of God sa plaza, sa Silaw-Silaw. Kung ito na yung last day natin sa earth, and tomorrow, nasa heaven na tayo, ano ang iyong gagawin? Paanong paghahanda? Magluto ng, iluluto ko na lahat ang manok ko. Bigyan ko ang kapitbahay namin. Mabik namin, dilitsyon na lang. Bigyan namin lahat ng ano. Yung mga sako-sakong bigas ko, ipapamigay ko na lahat. Kung alam mong last day na ngayon. Hindi natin alam eh. Anong gagawin natin, mga kapatid? Samantalahin natin ang mga pagkakataong ito na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon na gawin kung anong pinagagawa ni Lord. Dahil ang challenge po ni Paul sa atin dito ay hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Matanong ko lang kayo, mga kapatid. Ang Diyos ba, anong mas kalooban ng Panginoon sa atin? Ito na lang ang tanong ko. Anong mas kalooban ni Lord sa atin?
Sumagana ang buhay o maghirap ang buhay natin? Yes. Sumagana. Kasi pag masagana, may gana. No? May ganang mabuhay. Dapat tayong mga Christians, laging may gana ang buhay natin. Amen? Lagi may gana. Lagi tayong inspired because of Jesus Christ. Every day ay inspired tayo dapat. Amen? Meron akong anak sa pamangkin sa pinsan, nagtatrabaho sa punerarya. Nung nalaman kong nagtatrabaho siya sa punerarya, hindi ko alam kung bakit yan ang tinanong ko sa kanya. Ano ang madalas na ikinamamatay ng mga siniservisan ninyo ngayon? Sabi niya sa akin, agbekal uncle. Agbekal, alam niyo bekal? Bigti, papakamatay. Anong mga edad ang mga nagpapakamatay? Kabataan, uncle. Ha? Meron siyang ipinakitang picture sa akin ng isang kabataan na pinicturan niya yung kanyang tarpaulin sa tabi ng kanyang ng kabaong. Kita ko yung bata, ang ganda, 17 years old. Sabi ko, mayaman ba sila? May kaya uncle. Bakit niya naisip magpakamatay? Mula kasi nung grade 1 yan, uncle, hanggang grade 11, para siya yung valedictorian. Nung nag-grade 12, first honor lang siya. Gumawa siya ng suicidal letter. 17 years old. Ang gandang bata, hindi naghihirap, pero nawalan ng pag-asa. Hindi lang naabot yung kanyang pangarap sa kanyang pagtatapos sa kanyang senior high. Mga madam, mga sir, kung karapat-dapat naman yung mga estudyante ninyo, give them the best grade. Kasi may mga ganun palang mga kabataan sa ngayon. Yung mga bata, kahit 75, tuwang-tuwa na. Kahit walang honor, kahit hindi umakyat ng stage, tuwang-tuwa na. Kasi pupunta na sa another level ng grade. Sa amin nga Ano ba yan? Puro 75 ang grade mo. Nanay, sabi ng bata Half day pa lang akong pumapasok niyan. Pag whole day, 150 yan. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa yung imbis nga galit yung nanay. Kasi laging nagkakating class Nag-isip siguro, nga 75, half day ka lang pumapasok, naka 75 ka. Very good. Pero 150 daw. Sabi talaga yon. Nakausap ko yung estudyante na yon dati. Ano hindi yun sobra? Pero okay lang, kung magandang performance mo talaga, at bibigyan ka ng mataas na grade, celebrate. Mag-celebrate ka. Amen? At hindi mo man naabot, hindi namin inaano yung mga anak namin na anak, dapat itong Kung ano lang kaya mo, anak, give your best. Ito ang tuwa yung isang anak namin kahapon ba yon? Kahapon, dahil naka-receive siya ng message, pasado siya doon sa parang kinatatakutan niyang, isa sa kinakatakutan niyang grade. Pasado siya. Lumuluha. Alam ng isang kapatid niya, bagsak, pero tears of joy daw. Mga kabataan, hello mga kabataan. Hello mga estudyante, gawin nyo lang ang best ninyo. Pero pag hindi nyo naabot, yung ina-expect ninyo,
tanggapin nyo. Ganon din sa atin ng mga parents. Kung yung mga expectation natin sa ating mga anak, hindi nila na-meet, accept. Ganyan lang. Tanggapin na lang natin. Yung nga ang nangyari. Di ba? Make life easy, sabi nga nila. Be happy. Rejoice in the Lord always. Amen? Nandyan si Lord. Yung mga ina-expect nating mga pangyayari sana pero hindi nangyari, tanggapin na lang natin. At gawin kung ano yung mabuti sa susunod. Amen? Gawin kung ano mabuti sa susunod. Give your best. Tingnan mo lang saan ka nagkulang. And then, gawin mo na lang kung ano yung best sa susunod. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Kaya graciously, mga kapatid, naniniwala tayo na ibibless tayo ng Panginoon, hindi lang tuwing December, hindi lang tuwing Pasko, hindi lang tuwing birthday natin, kundi everyday ay pwede tayong pagpalain ng ating Panginoon.